Balikan lang po natin yung nangyari kasi nung 2025 kung bakit. Ano lang, repasuhin lang natin ng konti. By your own observations na I think this is one of the reasons you gave kung bakit hindi niyo po sinuportahan yung liderato muli dito sa 20th Congress ni House Speaker Martin Romualdez para lang sa kaalaman ng ating taga-subaybay. In your own words, ano ba nangyari nung mga nakaraang mga pagbuo ng budget po natin, particular 2025, 2024, by your own experience? Okay, di ba doon tayo sa 2025 budget, di ba? It has been described by a lot as the most corrupt budget in Philippine history, di ba? Yes. Diyan na nga lumabas yung mga issues na tinanggalan ng pondo yung PhilHealth, at yung iba pang mga ahensya na dapat hindi tanggalan ng pondo do. Hindi lang naman ako nagsabi niyan, talaga may problema tong budget na to. Kung hindi, pati executive branch, di ba? Sabi nga nila, hindi na nila nakilala yung budget pagbalik sa kanila. At ang isa sa pinaka malaking problema dito is kung titignan natin is yung mga flagship projects, no? Yung dapat malalaking proyekto ng gobyerno, yun ay tinanggalan ng pondo at inilagay sa unprogrammed appropriations para maisingit yung mga proyekto, di ba? Na tinatawag nating insertions, di ba po? So, dapat magka-reforma doon sa budget, no? So, dapat mapaliwanag muna natin sa ating mga kababayan ano po ba yung proseso ng budget at ano po ba yung insertions, no? Ang budget po, ang nagpro-propose po niyan is yung executive branch of government sa ilalim po ng ating Pangulo. So, kung ano po yung budget, ipapasa po yan muna sa House of Representatives, no? Yung proposed budget. So meron dyan, ito po ang dapat gastusin sa edukasyon, ito dapat gastusin sa lahat ng departamento ng gobyerno. Ngayon, hindi po pwedeng lakihan ng House of Representatives o ng Senado yung proposed budget. Ibig sabihin, simplihan natin, kung 100 piso lang yan, 100 piso lang yan, yung total ng budget. Ang pwede lang gawin ng House of Representatives or ng Senado is yung mga items ilipat from one department to another department. For example, sasabihin, itong pondo sa, example lang to, itong pondo sa agrikultura dapat nating taasan. Pero meron kang pagkukunan, hindi mo matataasan yung agrikultura kung wala kang babawasang ibang departamento. Okay? So, ang nangyayari po dyan is, ang nangyayari doon sa 2025 budget, madami binawas na mga priority projects ng gobyerno, yung mga flagship projects o foreign assisted projects, at inilagay kung saan mga proyekto. No? Hindi naman po lahat ng amyenda ay masama. Okay? Meron din naman mga kinakailangang amyenda dahil ma-realize throughout the budget process sa dami ng nagtatanong na congressman, sa dami na nagbibigay ng inputs, may makikita doon na ay mas mabuting gastusin to dito. O may makikita doon na itong departmentong to, last year hindi naman nila nagastos yung pera, bakit natin bibigyan ng ganyang kalaking pondo ulit this year? So ilipat natin doon sa nakakagastos ng pera. Bakit ba mahalaga yung paggastos ng pera? Dahil yung paggastos ng pera ng gobyerno, yan ang paraan kung paano binabalik sa taong bayan yung serbisyo. Correct. Pag hindi po nagastos ng isang departamento yung pondong nakalaan sa kanya, ibig sabihin hindi niya na ibabalik sa taong bayan bilang serbisyo yung buwis na binayaran ng tao. So, yun po ang dapat nating intindihin. No? Ngayon, ang nangyari po dito is 2 beses po makakapagsingit ng amyenda. Okay? Isa doon sa small committee sa Kongreso, sa House of Representatives na binubuo lamang ng 4 na tao, na ang namumuno dyan is chairman ng Committee on Appropriations na noon ay si Saldico, tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader and minority leader. Yan yung unang pagkakataon na magsingit ng mga items doon sa budget. No? Ang pangalawang pagkakataon is yung BICAM. Okay? Mangyayari po yung BICAM kapag pinasa po ng House of Representatives yung budget at pinasa po ng Senado yung budget, at mayroong pagkakaiba doon sa kanilang pinasang version, mangyayari po yung BICAM. So noong una, nakatuon yung mga tao at yung mga komento at kahit yung mga proposal
doon sa pagbubukas ng BICAM, isa sa publiko po yung BICAM meeting. Ngunit ang hindi po nila nalalaman ay yung small committee ang nauuna na magsingit. Okay? At yan ay House of Representatives lang. Okay. Yung BICAM, hindi naman sa dinidepensa ko, at least merong BICAM report yun, di ba? May BICAM report yun. Yan, yung pinapakita nyo ngayon, yan yung BICAM report na pinirmahan ng lahat ng mga BICAM members. Okay? Ang problema doon sa small committee, hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang report ng small committee na yon. Ibig sabihin, ang mangyayari po sa amin, di ba, magdidebate kami, ang tagal, nagpupuyat yung mga congressman, para tumulong, para mapaganda yung budget, tapos magkakaroon kami ng tinatawag na committee amendments. Ibig sabihin, pagkatapos pakinggan ng committee yung mga inputs After ng the mga budget hearings, oo. kongresista, hindi, during the budget hearing, magkakaroon ng period of committee amendments. Okay? Lahat ng batas ganyan. Lahat ng batas. Pagkatapos ng period of committee amendments, kasi yung committee amendments, yung committee chairman o yung sponsor ang magsasabi, ito po yung mga gusto kong amend. Ito yung mga mukhahi kong amyendahan. Pagkatapos ng period of committee amendments, magkakaroon po yan ng period of individual amendments. Ibig sabihin, yung individual lawmakers ay sasabihin, ganito po yung amyenda ko. Sa lahat ng batas yan, lahat ng batas. Ngayon, pagdating sa budget, ang gagawin po namin is, pagkatapos ng individual amendments, pag sinara po yung period of individual amendments, di nakatala po, naka-record po kung ano yung committee amendments, naka-record po yung individual amendments kung tinanggap ito o hindi. Tapos, tsaka pa lang namin aaprubahan on second reading. Okay? So kung ano yung inaprubahan namin on second reading, sa lahat ng ibang batas, hindi na po mababago yan. Yan na yon. So ipiprint na yan na yon. Ang problema po dito sa budget is, committee amendments, hindi po namin gagawin yung individual amendments. Magpo-form po kami ng committee ng 4 na tao, yun yung tinatawag na small committee na sinabi ko kanina. Tapos sila ang papahintulutan na mag-amyenda. Tapos, hindi pa namin nakikita yung amyenda, aaprubahan na namin on second reading. So kung ano man yung inamyendahan, parang binigyan mo sila ng blanket authority. Kayo nang bahala kung ano yung gusto baguhin dito sa inaprubahan namin. May advance approval na po. So para kang pumirma ng blankong cheque na, ito yung cheque, pinirmahan na namin, kayo nang bahala maglagay kung anong halaga gusto nyo dyan. So yun ang sinasabi ko, no? At okay, bumalik tayo doon sa SONA, di ba? Doon sa SONA ng Pangulo, kaya nga unang-una ako, kahit tignan niyo records, unang-una akong tumayo ng standing ovation nung sinabi niyang mahiya kayo. Kasi kami yung sinasabihan niya noon. Yeah. Di ba? Kasi kayo So, yung ano. tapos, lumabas naman yung ibang mga miyembro ng House of Representatives, imbestigahan daw. Sino iimbestigahan natin? Tayo nga yung sinasabihan na mahiya kayo. Tsaka doon sa wording, di ba, meron siyang sinabing initiative. Meron siyang sinabing errata. Bago niya sinabi yung SOP tsaka kickback. Sino ba ang gumagawa ng initiative at errata? Kongreso yon. Yan ang simula ng speech niya. Pag huli doon sa patapos ng portion na yon, sabi niya, ibabalik ko sa inyo. So, he started with items na Kongreso lang ang makakagawa at sinabing ibabalik ko sa inyo. So, sino yung mahiya kayo? Kami yun, di ba? So, ang sinasabi ko, kung talagang gusto namin malaman kung ano naging problema ng 2025 budget, ipalabas muna nila kay Congressman Saldico, who was the chairman of the Committee on Appropriations at the time, yung mga amyendang ginawa doon sa small committee noong 2025 budget, di ba? Kasi kung hindi nila ilalabas yan, wala, naglulukuhan na lang kami dyan sa investigasyon o reforma. So, Kong Toby, is that the reason why you, together with Kong Albi and Kong Frasco, decided to be independent? You are not in favor. Kumbaga yung pamamalakad nung 19th Congress, hindi kayo natuwa, specifically because of the budget. Yes, especially with the... Kasi yung budget, yan ang paraan ng gobyerno na magbigay ng serbisyo sa tao. Di ba? Pag hindi ayos yung budget, hindi mo matutugunan yung mga pangunahing problema ng ating mga kababayan.